Ang lalong nagpapalungkot at nagpapasaklap sa pagsakop ng Islam sa kanluran. Nakakatawa pa nga minsan. O baka ironic? Hindi ko alam. Kahit paano mo gustong tingnan, nasa iyo na yon. Ay ang katotohanan na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng tao, ang iyong kaaway ay nakapasok na sa inyo at hayagan at mayabang. Hindi palihim, kundi hayagang sinasabi kung ano ang gagawin nila sa inyo. Hindi ba't ironic, nakakatawa, o nakakalungkot din sa parehong panahon? Tingnan mo itong tweet mula kay Bob, isang makabayang Briton. Sinasabi niya na magwawagi ang Islam sa Amerika. Lahat kayo ay nakatuon sa unang yugto na tinatawag na Meccan Phase, habang sila naman ay naghahanda na para sa ikalawang yugto. May kabuang 500,000 politiko sa Amerika, mga halal na opisyal sa lahat ng lokal at pambansang antas. At sila ay naghahanda para sa 500,000 Muslim na Amerikano na ipinanganak para tumakbo sa pwesto sa susunod na 20 taon. Muli, isa ba yung teorya ng sabuatan? Sabi ng isang hangal na makakaliwa, hindi. Hindi ito teorya ng sabuatan. Sinabi na nila kung ano ang gagawin nila sa'yo. Kailangan nating naroon sa mga bulwagan ng Kongreso. Kailangan nating naroon sa mga newsroom. Kailangan nating naroon sa mga silid-aralan. Kailangan nating mapabilang sa mga libro. At kailangan nating naroon sa mga korte at sa daloy ng opinyon ng publiko. Sa mga korte, sabi niya. Sa totoo lang, nagawa na lahat ito sa UK. Gusto mo bang makita kung paano ito gumagana? Tingnan mo ito. Panuurin mo ang taong ito. Ang pangalan niya ay Hukom Amjad Nawaz, isang Pakistani Muslim. Pinayagan niyang makalaya ang isang 70 taong gulang na Muslim na lalaki matapos mangmolestya ng isang 12 taong gulang na batang babae. Batang Briton yon. Noong 2016, ginawa rin niya ito sa isang katulad na kaso, kaya pinalaya niya ulit ang isa pang Muslim na lalaki. Pero sa parehong taon, noong 2016, binigyan niya ng 8 taon na pagkakakulong ang isang puting lalaki dahil sa panggagahasa. At marami na akong ipinakitang ganitong mga halimbawa noon. Kaya ang punto, sinasabi na nila sa'yo kung ano ang gagawin nila sa'yo. May plano sila. Mayroon silang planong isinasagawa. Kaya ang sinasabi sa iyo ni Bob dito ay hindi isang conspiracy theory. Okay, kailangan mo lang tumingin sa paligid mo. Nangyayari ito sa isang antas na nakakagalit dahil paulit-ulit itong nangyayari. At sa hindi malamang dahilan, wala tayong magawa tungkol dito. Tingnan mo ito. Wala kang ibang pagpipilian, kundi maging aktibo sa politika sa bansang ito. Kaya ang mga programa ng Curio Mills ay dinisenyo para talagang sanayin ang mga kalahok na katulad mo na mga batang Muslim na magiging mga leader ng ating mga komunidad sa hinaharap. Ang CARE at ang Muslim Brotherhood, magkasama silang kumikilos. Sa pagitan ng edad na 13 hanggang 19 upang ma-develop ang matibay na kakayahan sa pamumuno, mapataas ang kamalayan sa sarili, makilahok sa mga team building na aktibidad, at matutunan pa kung paano gumagana ang pamahalaan. At isa sa mga dahilan kung bakit namin isinasagawa ang mga programang ito sa gitna ng ating pamahalaan sa mga bulwagan ng kapangyarihan ay dahil gusto naming maunawaan ninyo na dito kayo nabibilang. Nakikita mo ba yan? Nag-set up sila ng mga akademya para lang sa mga Muslim. Tinuturuan nila kung paano makakuha ng posisyon sa politika. Tinuturuan nila sila. Tingnan mo, hindi sila mga Amerikano. Nasaan ang mga hindi Muslim na Amerikano? Wala. Mga Muslim lang talaga. May hiwalay silang agenda. At gaya ng sinabi ni Bob, may halos kalahating milyong halal na opisyal sa Amerika. Alam mo, mula sa White House hanggang sa opisina ng sheriff o opisina ng konseho o kung ano paman. Sa UK, ang bilang ay halos 20,000. At may halos 900 hanggang 1,000 na halal na opisyal na Muslim. At nakikita mo na kung ano ang nangyayari sa United Kingdom. Wala silang magawa. Umalingaw ang sigaw ng Allahu Akbar sa napakaraming bayan ng Muslim o sa napakaraming bayan sa Britanya na nakuha na ng mga Muslim. At wala silang magawa tungkol dito. Dahil sino sa tingin mo ang uunahin ng mga taong ito? Mga Amerikanong pagpapahalaga o mga pagpapahalagang Islamiko? Itong mga babaeng nakahijab, hindi nga sila yung tinatawag ninyong lipstick Muslims. Ang mga nakahijab, sila ang kumakatawan kay Abdul Said. Si Abdul Said mismo ang kumakatawan sa kanila. Ganyan si Abdul al-Said. Hindi nga sila mga komunista, mga pare. Hayagang sinabi ni Abdul Said na hindi siya komunista. Sinabi rin niya na hindi siya progresibo. Pero sa hindi malamang dahilan, patuloy siyang inilalarawan ng mga kaliwang baliw sa demokratikong partido bilang isang progresibo. Bininiwala siya na ang mga homosexual ay dapat itapon mula sa mga bubong. At pagkatapos, pati na rin ang mga kaliwa at mga republikano. Nakapanood ako ng ilang YouTube videos ng mga konserbatibong political commentator at tinutukoy nila siya bilang isang progresibo. Hindi siya progresibo. Hindi siya komunista. Maaaring si Ma'am Dani ay ganon. Sa tingin ko, si Ma'am Dani ay isang komunista. Hindi si Abdul al-Said. Siya mismo ang nagsabi niyan. Isa siyang Islamist. Ibang kategorya yon. Mas nasa kanan pa ang mga Islamist kaysa sa mga Kristiyanong fundamentalist. Kahit papaano,
Hindi naniniwala ang mga Kristiyanong fundamentalist sa pagpatay ng tao. Sila naniniwala. At kung iniisip mong nakakabahala si Abdul al-Said, nagtatayo sila ng isang hukbo. At ulitin ko, hindi mo kailangan ng marami. Kung may 500,000 kang tao, kailangan mo lang ikalat ang impluensya mo sa bawat larangan. Gaya ng sinabi ng naunang kinatawan ng Muslim Brotherhood, kailangan nating mapunta kahit saan. Kailangan nating mapunta sa mga korte. Kailangan nating mapunta sa hukuman ng opinyon ng publiko. Kailangan nating mapunta sa media. Kailangan nating mapunta sa mga posisyong pampulitika. Kailangan nating mapunta kahit saan. At tingnan mo, ginagawa nila ito. Hindi ito ginagawa ng mga Hindu. Hindi rin ito ginagawa ng mga Budista dahil hindi sila ganoon. Hindi sila naniniwala sa pananakop. Oo, maaring may iba kang problema sa kanila. Dahil bawat kultura, tingnan mo, hindi talaga gumagana ang multiculturalism. Dapat isa lang ang nangihibabaw na kultura, at yon ay ang sariling kultura mo. Dapat ganoon lang. Pero tingnan mo ito, naghahanda na sila. Ang dahilan kung bakit gusto namin makita kayo sa mga posisyon ng kapangyarihan ay para maintindihan ninyo na dito kayo nabibilang, tama? Bilang mga Amerikano Muslim, hindi palaging sinasabi sa atin na may lugar tayo sa gobyerno, pero dito kayo nabibilang. Wow, dito talaga sila nabibilang. Ito yung lalaking pinatugtog ko kanina. Siya yung tao mula sa Muslim Brotherhood. Nilikha namin ang organisasyong ito na tinatawag na CARE, na kilala ni na ngayon, at inimbitahan kayo ng CARE na dumalo sa event na ito ngayon. Dahil lang talaga sa inyo. Ito ay nilikha para sa inyo, upang bigyan kayo ng pagkakataon na makapunta sa gusaling ito para matuto, upang ipaglaban ang mga isyong pinaniniwalaan ninyo. Pero para rin maisip ninyo na balang araw ay kayo naman ang magtatrabaho sa gusaling ito. Ipapakita ko ulit sa inyo ang video na yon. Siya pa rin yon. Oo, siya pa rin yon. Ang imahe ng Islam, matagal nang inaatake sa loob ng maraming henerasyon. Nagbunga ito ng Islamophobia, hindi lang sa pag-uugali ng mga tao, kundi pati na rin sa mga pulisiya ng ating gobyerno dito at sa ibang bansa. At kailangang kumilos ang mga Amerikanong Muslim at baguhin ang relasyong iyon. Pero hindi natin magagawa ito kung nasa kalsada lang tayo. Kailangan nating mapunta sa loob ng Kongreso. Kailangan nating mapunta sa mga newsroom. Kailangan nating mapunta sa mga silid-aralan. Kailangan nating mapunta sa mga libro. At kailangan nating mapunta sa mga korte at sa hukuman ng opinyong publiko. Para magawa yon, kailangan nating maging organisado at kailangan nating maging magaling magplano dahil ito talaga ang diwa ng ating pananampalataya. Kaya heto ang takdang aralin. Meron tayong 4,000 moske sa buong bansa. 4,000 moske. Hinihikayat ko ang bawat mosque na iparating ang mensaheng ito sa inyong board of directors ng mga mosque at sa inyong mga imam. Ang bawat mosque ay dapat magkaroon ng espesyal na pondo para sa scholarship. 5 scholarship bawat taon. 1 scholarship para sa journalism. 1 pa para sa paggawa ng pelikula. Ang pangatlo para sa batas. Ang pang-4 para sa agham pampulitika. Ang pang-5 para sa kasaysayan at humanidades. Kung magsisimula tayo sa taong 2025, 4 na taon mula ngayon, magkakaroon tayo ng ilan? 4,000 bagong abogado para sa komunidad ng Muslim. 4,000 bagong tagagawa ng pelikula. 4,000 mamamayag. 4,000 estudyante ng agham pampulitika. At 4,000 potensyal na guru ng kasaysayan. Sa loob ng 15 taon mula ngayon, kung tayo ay magiging matiyaga. Magkakaroon tayo ng 50,000 pang mga abogado para sa komunidad ng Muslim. 50,000 mamamahayag. 50,000 gumagawa ng pelikula. 50,000 komentador sa politika. At 50,000 guro ng kasaysayan at humanidades. At dahil dito, maaari nating ikwento ang ating kwento tungkol sa Islam. Ito yung lalaking ito. Hindi lang siya nagsasalita. Tingnan mo ito. Ito ang binubuo niya. Tingnan mo ito. Ito na yon. Paparating na sila. Paparating na sila. At hindi sila magpapabagal. Sa totoo lang, lalo pa silang bumibilis. At tingnan mo, hindi mo sila masisisi. Binuksan mo ang pinto. Pasok kayo. Pasok kayo. Napakaganda ng ating mga Amerikanong pagpapahalaga na kahit sino pa ang pumasok, kahit ano pa ang iyong pinagmulan, mahuhumaling ka sa mas mataas at mas dakilang mga pagpapahalaga ng Amerika. Pasensya na, pero kayabangan yan. Binabaliwala niyan ang potensyal ng ibang mga kultura. Hindi sila pumupunta dito para makibagay o tuluyang makihalo sa lipunan. Sa mga bidyong ito, kahit kailan hindi nila binanggit ang mga pagpapahalagang Amerikano. Kahit kailan hindi nila sinabi na kailangan mo maging tapat sa bansang ito. Ang bansang ito ang nagbigay sa iyo ng napakagandang buhay. Alam mo, kung sa sarili mong bansa, nag-aalaga ka ng kambing,
Pero nandito ka na. Hindi, walang pasasalamat dito. Sa katunayan, may kaunting galit pa nga. Ang dahilan kung bakit ako nandito sa Amerika, dahil patuloy ninyong binobomba ang bansa ko. Kaya dudurugin ko kayo. Ganyan ang pag-iisip. Bakit inyo hinahayaan ito? Tingnan mo ang UK. Tingnan mo ang UK. Sinasabi ng mga Briton sa buong mundo, matuto kayo sa amin. Ewan ko.